Alright, sabi ni Miss Melody, mahal daw kasi yung pagpapa-anti-rabies, 2,000 plus, kaya yung iba inoobserbahan na lang daw muna yung aso o pusa. Ito, bigyan ko kayo ng tips, no? Siyempre, alam ko naman yan, mahirap para sa iba na maglabas ng 2,000 pesos para magpa-injection ng anti-rabies. Pero ito kasi, timbangin ninyo, no? SOP po talaga yan. Kapag kayo ay nakagat ng aso or ng pusa, nakalmot ng pusa or ng aso, kailangan niyo po talaga magpa-inject ng anti-rabies, tapos bibigyan din kayo ng anti-tetanus ng inyong doktor sa hospital or ng Animal Bite Center. Pero ito, no, bigyan ko kayo ng consideration. As soon as nakagat kayo or nakalmot kayo ng pusa o nakagat kayo ng aso, ano dapat yung ginagawa? Alam niyo na siguro, di ba? Ano dapat yung gawin pag nakagat kayo? Hugasan nyo kagad with soap and water. Of course, no? Maganda ito. Yung Super Dog Soap. Pasensya ka na kayo sa pangit yung box, pero ito kasi ay ito. Mga gamit ko po kasi yan. So, Super Dog Soap ang ginagamit ko sa buong katawan ko, sa buhok ko for maybe 12 years na. No, wala akong ginagamit ng shampoos, di ako bumibili ng shampoo, di ako bumibili ng ibang sabon. Super Dog Soap lang. Sobrang ganda po niyan kasi pati yung mga pimples, kung meron kayong mga fungal infection sa balat, na address po niyang Super Doc Soap. And yung anti-rabies o yung rabies virus ay mabilis po namamatay kapag hinugasan niyo ng soap and water yung napagkagatan, and lalo na kung mababaw naman o kaya scratch lang, pag naagapan ninyo po ng soap and water, hugasan niyo ng mga ilang minuto para talagang babad yung yung sugat sa soap and water, ay malaki ang tsansa na hindi po makakapasok na yung rabies virus, kung merong rabies virus doon sa loob ng sugat. Kasi bago naman po makapasok yan sa inyo, ay dadaan muna yan through the skin or through your mucosa. Mucosa means sa loob ng mata, yung kumbaga yung layer ng laman, o kaya sa bibig or sa loob ng ilong. Ayan, mga mucosal layers po yan. So, ang isang consideration is hinugasan niyo ba kaagad, no? Liliit yung tsansa na kayo ay magkaka-rabies from that bite or from that scratch. Isa pa, yung aso ba or pusa na nakakagat sa inyo ay may injection ba ng anti-rabies? O kaya very important po na merong injection na updated yung aso o yung pusa natin against rabies, kasi unang-una, kung hindi nyo po binabakunahan against rabies ang aso nyo or pusa ninyo taon-taon from a licensed veterinarian, hindi yung mekos-mekos lang, nabibili lang kayo ng bakuna tapos kayo naggagawa sa sarili nyo, bawal po yun. So if you're going to do it, have it done by a licensed vet. And pag hindi nyo nga ginagawa yan, ay kayo po ay gumagawa ng isang illegal na bagay. Okay, so it's a criminal act, no, na pagka kayo po ay hindi po talagang ayaw ninyo na bakunahan yung mga dogs ninyo or cats sa against rabies. So kung bakunado yung aso ninyo against rabies, no, or pusa, tas nakagat kayo or nakalmot kayo, yung tsansa na merong rabies na nakuha kayo from that bite will decrease again. Ngayon, ito pa. Ang tanong din is, yung aso nyo ba or pusa nyo ba ay nakakalabas ba ng kalsada at nakakasalamuha ba ng mga stray dogs or mga askal, ng asong kalye? Okay, wag niyo nang tawaging Aspin yung mga nasa kalye, kasi nasisira yung branding ng Aspin. Kasi 'di ba ang branding ay kung saan niyo nare-relate yung word na yon. Halimbawa, yung word na Nike, 'di ba? Pag naisip niyo yung Nike, baka naisip niyo si Michael Jordan, nare-relate niyo sa greatness, magaling sa basketball. So kapag sinabi mong Aspin, tapos tinuturing niyo na Aspin lahat ng mga aso diyan sa kalsada, nasisira yung branding niyo ng Aspin, kaya derogatory pa rin. Hindi niyo pa rin sasabihin na ginawa niyo yung Aspin yung pangalan ng mga askal para hindi na siya derogatory. Pero it's just the same, no? You're still destroying the new word, the new brand na Aspin, kasi yun ang branding din ng mga aso na nasa kalsada na nagkakamot dyan ng mga galis nila at nagkakalat ng rabies at iba-ibang parasites. So I would really prefer to call stray dogs askals. Okay? Ngayon, ito yung sinasabi ko, kung yung aso o yung pusa na nakakagat sa inyo ay nakakasalamuha ng mga askal,
mas malaki yung chance na may rabies yung aso ninyo kahit wala pang signs. So, matakot kayo kung yung aso o pusa na nakakagat sa inyo ay nakakasalamuha ng mga askal or ng mga pusakal. So, ito pong mga nakagat ng rabies ng aso na walang bakuna, tapos nakakasalamuha ng mga askal dyan sa labas, tapos hindi nyo pa hinugasan kaagad with soap and water. Huwag nyo nang obserbahan, huwag nyo na pong hintayin ng mga ilang araw, pumunta na kayo agad-agad ngayon din sa Animal Bite Center or sa doktor ninyo sa hospital para magpa-injection ng anti-rabies, erig, and anti-tetanus. Okay, of course, yung doctor nyo naman na magsasabi kung ano yung kailangan bigay sa inyo. And kung may previous injections na kayo, dapat po up to date yon, no? Kung more than 6 months na yung nakalipas na pagturok sa inyo, just go to your doctor para po bigyan kayo ng tamang treatment regimen para po ma-prevent na magkaroon kayo ng rabies. Okay, nakakatakot po talaga yung rabies. Huwag niyo pong ipagkikibit balikat. Kaya yung 2,000, huwag niyo pong panginayangan yan kung 2,000 man. Alam niyo yung misis ko nga dito lumabas sa bahay at bumibili ng isda doon sa naglalako. May mga pusa sa paligid, natapakan niya nang hindi niya sinasadya yung isang pusa. Ayun, nakalmot siya. Gumastos kami, I think mga 18,000. Sa ilang beses kami nagpunta doon sa hospital para magpa-injection siya sa hita, sa braso, at 'di ba, abala. Hindi lang sa kanya, pati sa oras ko, 'di ba, imbis na, 'di ba, ginagamit na lang namin yung oras na yon para sa mas mahalagang mga bagay, ay ayun, naabala kami dun sa mga, dahil lang nakalmot kami ng mga ng pusa, nakalmot siya ng pusa sa labas. Okay, and may masamang experience yun, yung misis ko. Nung bata siya, inutusan siya nung nanay, bumili yata ng bigas, dumadaan siya shortcut. Doon sa shortcut na yun, may dalawang askal. Nakakagala talaga sa kalsada yun, kaya askal sila. Ayun, inabol siya, pinagkaagat siya ng mga aso na yun. Kaya dati siyang dog lover, nagka-trauma siya noon, kaya nawala yung pagka-dog lover niya. Pero ngayon, dahil napangasawa niya ako 17 years ago, ay napipilitan siya at bumalik naman yung pagiging dog lover niya. Pero hindi na maalis-alis yung memories niya na pinagbabanatan siya ng mga askal doon sa lugar nila. And 'di ba, totoo yan, no? Maraming mga bata na didisgrasya talaga ng mga askal. And ayan, sila nga po yung pinaka important vector ng rabies sa Pilipinas. 200 to 300 people in the Philippines die of rabies every year. Yung Rabies Free Philippines 2020 na dapat nilang nagawa, no, ng Bureau of Animal Industry ng government natin, hindi naman natutupad. So ngayon, inatras nila, ginawa nilang project ay Rabies Free Philippines 2030. And mark my words, hindi pa rin rabies free ang Pilipinas by 2030 unless alisin ang mga stray dogs sa kalsada natin, sa lahat ng mga kalsada natin, kasi sila nga ang mga vector, sila ang may mga rabies virus na reservoir sila. And wala naman tayong vampire bats, raccoons, wala naman tayong ibang halos vector dito. Ang pinaka-importante talaga dito ay mga stray dogs nga. Okay, nasa ko yan, thesis ko yan nung college, nung ako ay veterinary medicine student pa nga sa UP Los Baños, kaya alam ko yung sinasabi ko dito. Hindi lang ako nag-spread ng hate, pero yun ang katotohanan po. Kaya kung kayo ay may dogs, huwag niyong pinapalabas sa kalsada, huwag niyong hinahayaan makasalamuha ng mga stray dogs dyan, kasi delikado po kayo. And nakakatakot po, no, kapag makagat kayo ng aso, ng pusa, pero issue talaga kapag kayo ay nakagat at kailangan nyo magpa-inject, di ba? 2,000 pangkain yun lang sana yan, pang-i-inject nyo pa. Ang nakikinabang syempre yung mga mga bakuna, yung mga ospital. Ewan ko lang kung bakit maraming tao na pinagpipilitan na okay lang daw may mga stray dogs. Hindi daw nila kasalanan maging stray dogs sila. Pero nasa batas naman lahat yan. Ang mga stray dogs dapat hinuhuli ng mga barangay, hinuhuli ng mga munisipyo, pinapatubos. Kung walang tutubos ay euthanize using drugs na matutulog lang sila. Sorry to say, no, pero yun po yung katotohanan. Unless gawin po natin yan, there is no rabies-free Philippines kahit 2030, kahit 2040, kahit 2050. Doc Abel Manalo po ito. Please follow for more. Share this video sa iba. Mabuhay po kayo.